Ayan, magandang hapon po sa ating lahat, umaga, tanghali, gabi, sa lahat at saan ka man naroon. Tayo po ay magtatanim ng wing beans. Ito po ay sigarilyas, sa iba ay sa Mindanao ang tawag dito kay garbanzos, ano. So mayong hapon sa atong tanan. So ang unang gawin po natin ay maglilinis muna tayo. Ito po ay pagtatanim ng sigarilyas o garbanzos, wing beans, ano po, sa likod o backyard lang, ano, sa may bakod lang po ito. At hindi na po kailangang maghanap pa tayo ng malawak na pagtaniman. At ito pong isa sa maganda sa sigarilyas po ay pwede po ito mapakinabangan, more than a year pa po ito mapakinabangan. Madalas ay almost 2 years pa, ano. Wag mo lang babayaan at pwede mong lagyan ng pataba at tuloy-tuloy po yan, matagal po pakinabangan itong wing beans yan. So gagawin po natin ngayon ay kakaiba, at ito po ay kung paano po patabain, paano po maging kahit sa medyo mahina na lupa, paano po magtanim ng sigarilyas na ito ay pang ano lang, pang personal lang, consumption, hindi man ito pangbinta. Kung gusto mo nga pangbinta talaga, siyempre kailangan mo malawak at malapad na lugar, pero ito ay backyard gardening lang po, no. So kahit sa medyo mahina na lupa, ito po ang gagawin po natin, at sana po ay makukuha natin ng aral, po, kasi ito po ay nasubukan na rin po namin, maging sa ibang mga tanim, ganito din ang aming ginagawa, so kailangan natin gawin ay maghukay lang po tayo na medyo malaki, medyo ang sukat po nito ng ginawa po natin ay nasa isang pala po yan ang lalim niya. So yan, siguro nasa mga 10 by 10 or 10 diameter, no. So una, nilagyan po natin ng coco cubes. Tapos yung lupa po na nilagay po natin, yun po ay galing sa compost na may halong ipa ng palay na medyo matagal na. Tapos mayroon pong mga dahon-dahon. So yan, ito po ang isa sa sikreto, tayo po noon ang ginagawa po natin ay yung nagko-compost po tayo. Ang problema, pag nag-compost po tayo, mapakinabangan po natin siguro the most 6 months to 1 year. Konti pa lang konti pa lang yan. Pero ito po sa ginagawa po natin, yung process ng pag-compost ay napakinabangan mo pa habang pinoprocess yung pag-decompose ng mga patay na dahon o ano pa man, no. So yun po yung ginawa po natin, pinasapinan po natin o pinaupo po natin ng coco cubes, nilagyan ng lupa na galing sa compost at may ipa, tapos nilagyan natin uli ng cubes sa gilid at nilagyan uli ng lupa para ma-fill in, mapilapan yung mga yung mga spaces diyan, so yun po ang atin po ginagawa at pwede po nating gayahin. Ayan, at susunod po natin ay paglalagay ng cover, mulching. At ang mulching po na ginagawa po natin ay paglalagay po ng karton, upang maiwasan din po yung may mga manok kasi dito. May medyo mahirap po magtanim-tanim tayo sa ating garden pag may mga manok, guys. So yun, then hanap pa tayo ng isa pang puno, at yun din po ang ginagawa po natin. So paulit-ulit lang po yung process niya sa paggawa yan. So ganyan lang po yan siya. Hindi naman siya nagano ng space kasi bakod din siya. So pwede po maglagay tayo dyan ng isa kasi tatlo po yung dinala natin dito.
Ayan. So, gagawin natin lalo na ngayong tag-init. Linis puno lang po siya. Ano po, kasi pag linisan mo talaga yan, ano po, ay grabing tuyo, tigas. So, nag-absorb pa rin po sila ng hamog, yung mga damo. Kaya malaking tulong pa rin po yan. Pangalawa, ito po ay nag-absorb ng init. Ano? So, kung mayroon po mga damo, hindi po direkta na papunta sa lupa at isisipsip ng mga tubig sa mga lupa natin, yung moist. Hindi po nila kagad sisipsipin kasi may sasangga na damo. So yun po yun. So baka parang ano lang siya. So cycle, no, ecosystem. So yun po. So yun lang po ang tanim ng wing beans. Pwedeng mga sobra isang taon po ito pakinabangan. Ano, mahaba po ang buhay ng wing beans. At pwede po ninyong daragdagan ng pataba. So organic po tayo. Yan, so yun po. So ito po ay pangalawa na lugar. Nasa gilid pa rin po ng bahay. Ayan, so linisan natin uli. At ayun lang po. Ulit-ulitin lang po natin yung proseso. Ano, yung paglalagay ng coco cubes. Then yung mga patay na mga dahon. Ano, tapos layer lang po yun siya. Tapos ang pinaka ginawa po natin dito ay yung paglalagay ng karton bilang mulching. Ano, mulching is anything na ginawa po natin to cover yung sa paligid po ng tanim, para po maiwasan ang pagkatuyo agad, lalo na kapag nasa matinding init. So yun po, abangan na lang po natin ang pagbunga dito, sunod na update ang pagbunga. Thank you po, God bless, bye bye. Sana po ay makakuha po tayo ng mga lesson dito at pwede pong gayahin, lalo na sa mga medyo konti lang ang area. Ano, so happy watching po. Panoorin niyo po yung sa dulo niya yung yung paglagay ng karton. Bakit karton? Kasi ma-decompose din po ang karton at nag-absorb din po ng tubig yung karton. Yan, God bless po, bye bye.
So yan po, sana nakakatulong yung konting mga tips po natin para po bakit natin nilagyan ng karton. Kasi may mga manok po dito guys sa paligid. Ano? Kung hindi man kalaban natin yung mga insekto o ano pa man, may mga manok din tayo na magkakatatanim pa lang nga ay ano na, yung kinakakha na. Ano? So may mga manok po tayo dito. So gawa na natin ng paraan na maiwasan na kayin. So ang ginawa po natin ay nilagyan natin ng karton. Dami po ang ano nito, ang paraan, rason kung bakit karton. Una, ang karton po ay nag-absorb din ng tubig. If in case magulan ay nag-absorb din po siya. Pangalawa, mulching na rin po ito. Ano, hindi kaagad direkta ang init sa lupa para sipsipin yung mga tubig natin, ano, sa ating tanim. Pangatlo, yung maiwasan yung pagtubo ng mga damo sa gilid ng ating tanim. Ayan, so at yan po, protection siya. So yun po. Of course, yung karton ay organic din po yan. Kapag yan ay nabubulok ay maging pataba na rin po siya. Ang isang importante dito sa ating ginawa guys, yung process ng pag-compost ay nagagamit na natin. Ano? Kasi nagko-composting tayo noon, nilalagay natin sa isang lalagyan, isang imbakan, ano, then after 6 months to 1 year, tagal, ano, saka natin kukunin at gamitin natin ang lupa. Ang problema, yung pinaka ilalim niya, nawawala na yung yung nutrient niya na dapat magagamit sa panahon ng pagko-compost, yung process of composting. Dapat napakinabangan na natin yun. Kaya medyo ang magagamit natin yung bandang ibabaw na lang. So sa ganitong paraan, habang pinoproseso yung composting guys, na pakinabangan na natin. At yun po, hindi nasasayang yung oras at hindi nasasayang yung ating mga pinabulok na mga dahon o kahoy, ganyan. Okay, so God bless po ating lahat. Happy planting, happy farming, happy gardening. Bye bye.